So, eto na Mm. direct. Ang ganda ng mga umpisa pa lang ito, pero ang dami ng pasabog. Charot. Umpisa pa lang pala, di ba? Pero eto na, puntahan natin direct yung isa sa mga, I think this is one of your first major shows as a director, no? Mhm. If not talagang the first, but one of the firsts. Ang phenomenal din na binound din as the next pangako sa'yo at that time, which was Mhm. maging sino ka man, no? So, Mhm. from the get-go, you were already part of the project with Direct Yes. FMR. Yes. Yes. So, pati kayo sa pagbuo din talaga ng template, ng everything. Kasi, kakaiba siya Mhm. at that time eh. Ito yung time kasi na hindi pa number one ulit ang ABS because of the influx of fantaseries, di ba? Na mas magaling Mhm. ang Mhm. kabila. I Oo. mean, knowledge naman yon. Tapos, tinapatan nyo ng drama na hanggang ngayon, unforgettable. So, Mhm. paano nyo sinet up yung ganon ni Direct FMR, if you Well, remember? ang ano nun, totoo talaga nun, the first unit director was FMR. So, siya yung, kumbaga, lead director. He was the one na nag-template nung show. Um, and then, I followed suit. Pero at one point, dinivide na, hinati na yung, oh, who does, yung kumbaga, gano'n naman yun eh. Meron kang sinusundan na love story. He was more with John Lloyd and Bea. I was with Anne and Sam. That's why yung history namin ni Anne, we go a long way back because of yung sa ano. But nung time na yon, they were, I remember that, of course, John Lloyd and Bea, ano na sila nun? Sila na yung parang up and coming, and sila na yung parang popular na love team sa Yeah. generation nila. And the combination of Anne and Sam, it was new. And then I remember na si Sam was, I think, pretty much very fresh from PBB. Yes. Tapos si Anne was coming from Hiram. I think she was Yes. coming from Hiram. So, bago lang si Anne sa DOS, di ba? Parang kasi Hiram was officially, Her ay, hindi, first. may kampanerang Yeah, kuba. nagkampanera Oh, na siya pala kampanerang nito. kuba, tas Hiram and then yun. So, parang ito yung bagong partnership ni ano for Anne. Because originally, ang partner talaga ni Sam was Tony, di ba? So, parang diyan nabuo yung Sam and Anne na love team. I would say they were still a love team because nasundan yung ano nila eh, yung Yeah. partnership na yon. So, nag-divide, parang nasimulan ni FMR yung pilot episode, but then I came in after that. Tapos sa akin na napunta yung the Sam and the Anne, the Celine JB plot. Yan. So, Yon. ito na. Hindi kasi, syempre, anong tawag dito? Ito kasi yung hindi natin masyadong napapag-usapan. Eh. Ako, ang tagal ko nang gustong gumawa ng maging sino ka man episode. Pero, ikaw Mm. direct ang first kong napa-oo to be the resource Mm. person. But I knew nga that you were, kumbaga, the captain of the ship for Celine and JB's Yes. love story. So, Yes. ang ganda kasi it was a progressive storyline. It wasn't the usual squeaky clean na love story na Mm. rich meets poor. Although may ganun ding aspeto, di ba? Pero ito yung parang mas liberal, mas Mm. hindi siya yung usual nga na formulaic, di ba? So paano niya tinimpla yung ganun? Well, one, we had very good writers. Siyempre, napakahusay naman ng creative team. So, story-wise, talaga namang nakaano na yan, nakaplant na ito yung, ang ano dyan is unrequited because always, di ba, si Celine is pining for JB. And then si JB, turns out, di ba, as it was revealed later on, nauna naman pala talaga si Celine. Yeah. And, kumbaga parang young love, sweet love sila talaga nung una, except that nahiwalay sila at napunta na kay Jackie, etong si JB. Pero Jackie and JB's relationship was more of yung parang, alam mo yung ano, yung um, it was hindi yung passionate like yung sa kanila Selena at saka kay JB. Plus, it was more because of the partnership of the, yun, parang yung sa, ano, companies or yung sa mga families, di ba, yung Yeah, gano'n. oo. And this is the bad girl, that yung parang she was the black sheep, parang of the family, na parang hindi magugustuhan ng pamilya ng isang straight-laced JB. So parang ganun yung ano doon. That's why
I think it was very rich in terms of yung the characters. And that's what makes the love story very interesting. Yeah. Tapos, parang, kasi 'di ba, ang ano, tapos nun may mga reveal na, nauna pala noon, ganyan. Complex yung character because you would think that, parang Celine's character was very gray. So, alam mo yun, parang hindi siya yung typical mo na, ano na love interest. Yes. Kumbaga, in a love story, hindi siya yung girl na damsel in distress. She is a fighter. Kumbaga parang, di ba, she's the best slut in town. Kumbaga parang, yung marami siyang ano siya, hindi siya yung, she was a very modern woman. Yeah. Kaya parang, I think she appealed to a lot because she was very real, very human. 'Di ba? Parang there's a side of us, hindi siya yung parang the goody-goody girl like Jackie. Yun. Yes. So, ibang-iba siya. Pero makikita mo yung vulnerability niya, how she is so soft for JB. Tapos, ang huhusay din ng artista. So, Mhm. there was chemistry dun sa dalawa. Kaya rin naman nag-work yung the partnership and the love story. Kasi flying ang chemistry nila. So, parang talagang, ano yon, may fireworks talaga. Yeah. Kaya naman, alam mo na, kumbaga parang maganda yung kwento, maganda pa yung pagka-portray nila. Mhm. So direct, ikaw ang nag-direct ng eksena na I never said that I love you. Yes, oo. How was it? Oh my gosh, kasi nung kukunan namin yon di sa rooftop ng ABS. Basta naalala ko, hirap na hirap kami nun kasi rinig na rinig yung mga nagvi-videoke. So parang, dramatic yung scene. Tapos no, nakakatawa nga kasi parang nung kukunan namin yun, hindi yun one take eh. It wasn't one take. I remember that we were trying different versions of how to deliver yung I never said that I loved you. Parang meron version na yung nakakatawa nga kasi sabi ko nga nung lumabas yung plug, pag nagtingin na kami ni Sam, was that the good take? Parang sabi namin, yan naman yung good take. Hindi ako sure kung yan yung good take. I mean, maganda naman. Yeah. Pero parang sabi ko, kasi we did it several times, tingin na kami, yan ba yung good take? Parang hindi yata. Pero, nag-work kasi, parang yung may hesitation, di ba yung may hesitation, I never said that I loved you. Parang meron siyang break. So parang meron, alam ko we tried eh. We tried several times. And then si Anne, every scene, every take, parang bigay na bigay siya. Talagang, alam mo yun, talagang Yeah. merong heart and may pain. No matter how, how much of a fighter she was, she had that, ang galing ng timpla nung strong but vulnerable. Yun. Correct. Grabe, direct, no? Kasi tumatak talaga yan eh. Yung eksena na yan, yung linya na yan, di ba? Pero Yeah. direct, ang curious ako, ibig sabihin, bago umere ang maging sino ka man, matagal na kayong nagtitaping. Kasi di ba ang tagal pa bago nito umere, pero nasa plug na siya. Yeah, kasi I remember nag-start yung taping niyan ng mga I think around May. May. Oh, tagal nga. Oo. Tapos parang hindi pa siya yung tuloy-tuloy. Parang kasi nga pilot episode pa lang 'yon. Um what is one unit pa lang yung nagte-taping. I know the minute I started taping, tuloy-tuloy na siya. But I know I directed some scenes then from the pilot. Pero um matagal na ito in the works before it actually aired. Mhm. Kasi yun nga, nagulat ako na akala ko parang mga first 2 weeks yan. Tapos parang Mm. later in the episode pa pala. But later in the show pa pala yung episode. But anyway, oo, sobrang galing ni Anne. Mula dun sa rooftop hanggang sa continuity ganaps na naman to, di ba? From the Mm-mm. rooftop to the parking lot na dun siya nag-iiyak. Noon napanood Yes. ko to direct, iyak na iyak din ako kasi ang galing nga ni Anne. So parang Na, paano naman ang motivation din? ang naalala ko noon, hindi ko nga parang nauna pa nga yata namin kinunan yung breakdown sa car bago sa taas. Oh. Or, if kinunan man namin after yon, naalala ko,
Basta alam ko kasi parang nahihirapan na si Anne kasi parang umaga na ba yun? Or nung mga panahon wala pa AGL. So parang um, naalala ko pa na yung iniiyak niya nun, parang alala ko yung sinabi ko sa kanya, is not totally related to, to love. Pero nailabas niya yung pain na, or yung parang yung iyak na required dun sa scene. Pero Mhm. naalala ko yun eh, parang, kasi noon hindi siya makayak, hindi siya makaiyak. And then nung when I talked to her, ay may sinabi ako sa kanya, na totally unrelated. Nagulat siya kasi pinagkikwentuhan lang namin, hindi niya akalain magagamit niya. And it was so simple. It was something about school. Kasi she was enrolled nung time na yon. Kasi nga parang she was hoping to go to school regularly. So parang sinasabi ko, how does it feel? Na parang you're missing school, ganyan. So, pero pag yung iyak niya doon, isipin mo tungkol dun sa I never said that I Yeah, love you. oo. Pero tungkol sa school yung pinag-usapan namin noon. Grabe. Tapos si Sam naman, ang galing din kasi first niya ito, 'di ba? And syempre aminin naman Yes. natin, just like any other actor starting, hindi ka naman agad magaling, 'di ba? And Oo. isa nga yan sa mga puna kay Sam because of the language barrier, ganyan. But he delivered the role, particularly in that scene, so effectively and well. So, paano Mhm. din yung naging proseso niyo with him, if you remember? Well, for one, when it comes to dialogue, basta pag English, alam mo na madali sa kanya. Meron kasi naman, I think si Sam naman is natural, a natural actor. Kasi kagaya nun, alam ko that was one of the first few, Yeah. scenes namin together. Pero he delivered it well. Ang importante naman kasi sa artista is, kumbaga parang you're willing to do it, you're 100% about it, and you're giving your heart and your soul. And see, Sam was 100% was giving his heart and his soul. And the lines were in English. So, hindi siya nahirapan. Pag nagtatagalog na, doon na tayo na may kikwek-kwek. Talagang alam niya rin yon. Kasi Yeah. one, kinausap din siya ni FMR about it, I remember, na your English should be Filipino English. Your English should be delivered Filipino English, not American English. Kasi syempre there's an accent, 'di ba? Yeah. So you can deliver your lines with an accent and then it's fast, ganyan. Or pwede mo i-deliver na you can deliver your lines in an English in the English language but it's slower and it's enunciated. So mas Filipino English tayo. Tapos, syempre, isang challenge din sa kanya was, pag kunwari, ay, oh my gosh, ito nakakatawa to si Samuel talaga, oh. So sinasabi, in fairness to him, he will try. He will really try. Ayaw niya yung kumbaga parang minsan sasabihin niya, no, I wanna try, gaganan siya. Pero minsan naman, parang kunwari, parang pagod na siya, sige, ita-translate na lang. So may isang time, I know he was tired, sabi niya, I'll just translate it na lang if it's okay. Kaya simple lang naman yung line, sige. So anyway, and it's emotional. So, and action, sasabihin niya, nakikiusap siya dito kay Jackie. So sabi niya, Jackie, just please, just give me one more year. Just give me one more year. So, tingin na kami, one more year? Anong one more year? Tinignan ko yung script. Cut, cut, cut. Sam, anong one more year? Saan ang galing yan? Sabi niya, because it says in the script, bigyan ako ng pagkakataon. The root word is taon. So, is it taon year? Sabi ko, Sam, pagkakataon means chance. So sabi niya, oh, okay, Ang okay. cute ni Sam. Okay, sorry, sorry. Talaga emote na emote siya. Jackie, just give me one more year. Just give me one more Ang year. cute ni Sam. Tapos, nung mga panahon na nagsistart kami, alam, kasi pictorial, mga ganyan, ano pa lang, syempre pinakilala pa lang sila ni, alam mo that there was attraction dun sa dalawa. So parang kikita mo naman na parang, parang, yung may kislap yung mata, ganyan, pag Ah, kunwari, kausap, pag ano.
So, pero hindi naman sila nagde-date. But you know that there's attraction. So, parang ano yan, parang, yung parang tinutokso-tokso quietly, uy, parang ganun yung mga staff, tinutokso sila, parang, wala, wala, ganyan. So anyway, one time, nagtitaping kami, parang change location. Pagdating dun sa location, si Anne arrived with, I'm not sure if nanliligaw sa kanya, dinedate niya, or friend lang niya. But she was with a guy who's a celebrity. I won't mention na dahil baka Oo, mamaya wag na. ipahamak pa ako. Pero she was with a guy na celebrity. And then, si ano lang, hinatid lang siya doon. Tapos noon, sabi niya, hi. Sabi niya, hi. Tapos pinakilala sa amin. Yung mukha ko talaga, nung nakita ko may kasamang guy na sikat, tumingin ako agad kay Sam. Tapos si Sam, tumingin din sa akin ng ganon. Yung tingin na namin ng parang, yung ganyan, sabi ko, ay, na-affect ang Samuel. So sabi ko, meron talaga, hindi yung, hindi, wala, wala. Nung gumanon siya talaga na parang, sino yan? Sabi namin, ay, na-affect. Nako, Pero nako, oo. pag ganyan kasi, like ako, I don't, I don't tease them na in the sense na, parang I don't want it to be forced. One kasi, parang work on the chemistry, sure. Pero hindi ako yung mag-encourage na, uy, uy, may gusto ka, no? Hindi ko ginaganon. Kasi I don't want it to be parang ano yun, nambuyo, parang ganun. Parang ganun lang, parang alam mo lang, yung ibang staff, syempre parang, yee, pero hanggang dun lang. But we don't push it in the sense na parang, oh, ano na siya, o ganyan. And then, if something comes out of it, then nasa sa inyo na yun, malalaki na kayo. Yeah. Mhm. Pero Direk, ang isang question ko dito, buti, hindi naging kontrabida ang dating ni Celine and JB. Because technically, I mean, hindi in the story but at least in Jackie's story, pwedeng kontrabida kasi si JB dahil nga kontra na siya doon nung sila na ni Ellie, di ba? Tapos may Mm. mga bugbugang eksena pa nga eh. And then si Celine naman, inggit kasi siya kay Jackie, di ba? So parang ang galing na ingat kayo na Celine and JB will still be sympathetic characters and will not come out as Yeah. kontrabida unlike say Corazon, 'di ba? Na yun alam mo Yeah, talaga na yeah. siya yung kontrabida. Oo. Hindi kasi ano yun na nga because they are human, they're very human, naiintindihan mo sa nanggagaling. Tapos ang galing ng pagkakasulat kasi na yung timpla na nakikita mo, character-driven eh. Ang galing ng paghimay ng characters, the way they were written. Because you see the background of JB. He has an overpowering mother. 'Di ba? Very controlling. And alam mo na napipilitan siya. And nakikita mo naman sa mata and in the scenes written that he is struggling. He is doing his best to be loyal to Jackie, but then alam mo that yung heart niya, linalabanan niya eh. That's why it was kilig. Kasi may Yeah. struggle, 'di ba? Ganun naman yun, nakakakilig yung pag may struggle. Tapos nun si Celine forever teasing, 'di ba? Pero parang kung hindi, kung ayaw mo, di eto pupunta ako sa iba. And that's why I remember last night, I was with Direct Gina Alahar, and we were talking about Ryan Eigenman, na yung role niya dito, Yeah. sabi ko talaga, when we were doing it, kasi sila inangang nakakita nun eh, sabi nila, kayang-kaya ni Ryan yan. Yung role na, siya yung magiging savior ni Celine. Tapos nun sabi niya, magaling na artista yang si Ryan. And true enough, talaga namang, alam mo, he pulled it off. Sobrang sympathetic at naging love na love ng tao si Brian. Brian, di ba? Yeah. Oo. Tapos nun, naalala ko sinasabi ni Ryan sa akin, hindi ako sanay ng hindi ako nangingidnap o kaya parang papatay o may hawak na barel. Hindi ako sanay na yung character ko. Mabait, sabi niya. Tsaka parang mabuting kaibigan. Parang sanay ako na bad guy ako palagi. Sabi ko, but you're pulling it off. So, remember, ano na siya nun eh. He was bald na talaga siya nung time na yon. So sabi ko, isipin mo na lang, pag ngumiti ka, Charlie Brown, give me a Charlie Brown smile. Tapos biglang haharap siyang ngingiti siyang gano'n. Oh, yan, oh, di ba? Very ang bait-bait ng mukha. So parang he was, and then si Direct Gina was telling me na,
that was one of his best characters na he did so well, and I really agree with that kasi nga ano eh, ang sympathetic ng character din niya. Yung itsura niya, alam mong he can be a bad guy, pero alam mong that he loved genuinely and napakabuting tao. Yun yung ano eh, I think credit talaga dun sa ano sa writers. Kasi Yeah. the way they wrote it, the way they wrote the characters, the way they wrote the scenes, and the way parang kumbaga yung pagkakabuo ng ano ng characters nila, ang ano ang husay talaga. And syempre yung pag ganun-ganun nung stories nila, 'di ba? Imagine Yes. two very strong love stories na itindig, hindi nang sasapaw ng isa't isa, because Yes. I strongly believe that as much as John Lloyd and Bea were a strong love team that time, and if not the strongest, pumantay naman yung love story ni JB at ni Celine sa kanila. And parang meron kang people rooting for both love Yes. teams or stories, love Mm-mm. stories. Pero ang maganda kasi in the present time, ang naging iconic din, I mean, iconic din naman ang Jackie and Ellie talaga. Pero iba yung Mhm. Celine and JB, na sila pa rin yung kino-quote until Oo, now. Sila pa oo. rin yung nagva-viral sa TikTok, 'di ba? So, Yeah. Ay, yung death scene niya, oh my gosh. I think in all my years as a director, I think that Celine's death scene is probably the hardest na shoot ko dahil iyak ako ng iyak habang sinushoot ko. Hindi nga ako makapag-blocking dahil kasi umiiyak na ako habang binablock ko pa lang. Kasi, and I remember pa na nung kinukunan namin yung tumatakbo na siya sa forest na yeah. you're finally free. Naalala ko na medyo naghahabol din kami ng araw nun. And I remember na nung kinukunan namin yun, um, kumbaga parang they were all, kumbaga ano siya, parang the sun, everything was perfect. Parang perfect lahat ng elements for that day. How she ran to the water and then parang kinain na siya ng ano ng ilaw, and she Yeah. was running free. Ano yun eh, alala ko yun, habang nagbablock ako, naka-shades ako. Tapos hindi na ako makasalita, since ko lang, you go from there to here, and then you go here, you stop. Tapos yung pag gano'n niya ng hands, ano yun, I remember that was an impromptu, kumbaga parang vocal cue lang siya bigla. Raise your hands, parang bigla siyang gumanon lang. Hindi siya talaga yung parang ano, kasi nga hindi nga ako makasalita ng blocking dahil iyak na ako ng iyak eh. Tapos yung scene na death scene niya na yung throwing of the ashes dun Ah. sa ano dagat. Nagtatawanan pa, all star cast eh. Nandun sila lahat. Tapos nakahilera sila. Tapos nagtatawanan. Tapos si Anne, syempre wala na siya dun sa grupo. Nasa tabi ko siya. Sabi ko, standby actors queue na tayo. So syempre biglang quiet na sila, trying to emote, ganyan. Sabi ko, hindi, Anne, halika. Naka-PA system ako noon, talk to them. Tapos sabi niya, ha? What will I say? Sabi niya, tapos natatawa pa siya, what will I say? Sabi ko, parang talk as your character and say goodbye and thank you to them, each of them. So Oh. sabi niya, noong una parang hindi siya sure. So una yata was si Bea. So Jackie, hi, my cousin. So nagulat yung mga artista kasi hindi nila alam na gagawin ko yon. So basta each of them, pinaano ko sa kanya na, oh, you say your thank yous and your goodbyes. So habang nagsasalita siya, nung una na natatawa-tawa siya, may umiiyak na siya. Tapos parang sinasabi na niya, and then I think si Tony nandun. Ano nga yung name ng character ni Tony? Onay. Onay. And then nagsalita rin siya na parang ano, please take care of JB. Parang, alam mo yung mga, parang naghahabilin. So lahat iyak ng iyak. So parang, and then nung nag-take na, sabi niya, ano naman yun? Hindi ko in-expect na maiiyak ako. Tapos yung mga artista rin, sabi nila, nanggulat na naman, naggulat ka na naman. Pero maganda lumabas kasi parang, it's true naman eh, di ba? What would you say, Celine?
Because we Yeah. never really had the chance to say these things to them. So, yun ang gawin natin sa eksena. Ganda, direct. Pero, actually, dun papunta yung question ko, no, na next. Kasi nga in book 2, biglang naging ganon yung Celine and JB. I Mm. mean, ang ganda-ganda na love story. Tapos, although in the ending of book 1, there was already a hint that it's happening. Kasi di ba merong plug na mga, ano yan, merong mga salitang hanggang pangako na lang, something like that. So, alam mo na may mangyayari doon sa love story. And I think parang nasulat din to, napapatayin ba si Anne in the show because she was Mm. supposed to do the wedding na, parang ganon. Pero Oo. bakit, kasi hindi naman, parang later in the year pa natuloy yung the wedding, 'di ba? Tapos nagstay Oo. pa rin naman si Celine. Pero bakit tinuloy nyo pa rin na ganun yung maging track ng Celine JB in book 2? Mhm. Well, ako ang naalala ko kasi noon, first of all, hindi akalain magkaka-book two. Yeah. Hindi naman kasama sa plano kasi yung magkakaroon ng book two. Kaya nga yung ending na nandun si Osang, 'di ba yung sa wedding ni ano, Yes. parang ano yun eh, what's this? Tinatanong namin, anong mangyayari? Basta, kasi hindi pa alam. So, sa totoong buhay, ano nga ba? Hindi pa namin alam. Parang meron ng mga ideas, they've been meeting on it, pero hindi pa final, hindi pa set. So, kailangan pa noon kumbaga parang there was still meetings regarding yung ano yung magiging kwento sa book two. Pero parang, kasi di ba tragic naman talaga yung kwento nila. So, parang I think and then also the plan was to include more artistas, big stars, di ba? Big stars again. So there was Tony, there was Philip Salvador, parang di ba Yeah. dumami yung cast nun eh. Osang, Angge, di ba? I Yeah. think Derek was also there. Wasn't Yes. Derek also there? Siya yung So mumu. parang, Charot. oo, siya yung mumu. So parang, ano siya, kumbaga, saan pa ba pupunta yung kwento nila JB at ni Celine para maging, kumbaga, one great love story sila. So yun talaga yung track na pupuntahan. Kumbaga Mm. yun yung sabi nila, hindi, ganun talaga yun para maging ano siya, maging one great love story sila. Yun. Tapos syempre, ang comments kasi pumasok nga si Tony, di ba? Eh syempre, alam naman Oo. natin na original love team naman si Tony and Sam. So parang, ano ba yan? Is it giving a favor? But even then in the story naman, di rin naman sila nagkatuluyan. Parang good friends lang, di Hmm. ba? Oh, So, parang kumbaga open-ended. It's yeah. open-ended. Alam mo lang that wala na si Celine and what she wants is for him to love again. So Mm-mm. parang this is kumbaga start with the friendship, parang ganon. Yes. Wala. Pero direct, anong tawag dito? How do you find, honest question bigla no? Hmm. The second book. Kasi ako gusto ko naman siya, but it's not similar na kasi with the first No one, di eh. ba? No. Honestly, syempre 'di ba gano'n naman talaga ang challenge pag nagbo-book two. Mm-mm. Usually, yung book two parang nako-compare doon sa book one. Minsan parang wag ka na mag-book two kasi rich na yung book one. So personally, I like book one better. I liked how the story evolved. Feeling ko hindi na kailangan sana na nag-book two. Dahil kasi parang it would have ended nicely na nung sa kasal, 'di ba? Kinasal yung dalawa, si Yeah. Jackie at si Ellie. Tapos nun, alam mo na next na nag-I love youhan sa simbahan si JB at si Celine, 'di ba? Oo, ang ganda-ganda nun. Tapos nun, si FMR nag-shoot nun eh. At abay ako doon. Alam mo ba yun? Ah! Ay, check ko Pagpano nga yan, direct. Oo, nagtalent ako dahil kasi nga si FMR yung mag-shoot nung wedding, nung ending. O, di tumalent na lang muna ako. Siyempre, you wanna be part of that, ano? Ang ganda-ganda kaya ng wedding na yon with the gold Mm. confetti and the orchestra version of Maging Sino Ka Man, Oo. diba? So yun. I mean, ano, it I think ang hirap talagang ma-sustain yung book one. Pero well, we tried our best, to come up with a book two na strong, pero iba talaga, nothing beats the first. Kasi nandun yung Yeah. yung history, andun yung nung lahat, yung kwento tsaka yung parang how it started, iba yung nun.
Yeah. Tsaka kasi, always din, kapag kasal na, syempre wala na yung ano eh. 'Di ba? Pag kinasal na yung characters, kasi si Jackie at si Ellie kasal na doon. Yeah. So parang yung romance, ibang level na. So personally, parang naka-diminish for me Yeah. pag ano na pagkasal na. So kaya yung ano nun, yung JB Celine, um, kumbaga parang mas meron pang pupuntahan kasi hindi pa sila kasal. Yeah. Yung kasal na, alam mong nandun na sila, magiging marital ano na yan, problems na, iba na yung level nila. So the Mm-mm. kilig, parang nandun ka na sa parang, di ba nagkaroon nga ng scene na, anong tawag dito? Hinalikan ni Ellie, si Angelica. Yes. Mm. Mm-mm. So, medyo may ganong factor na. Pero, Gano'n na yung fairness mga ha? ano eh, pupuntahan ng love Oo. story eh. So, syempre, iba yung kilig ng nagsisimula, di ba? Yung parang um, pinapangarap mong babae, 'di ba? Yung Yeah. kumbaga the rich boy poor and sa dulo mayaman na siya eh, 'di ba? Yumaman na siya Yes. doon eh. So hindi na rin ano, iba na yung dynamics. So Mm-hmm. parang ibang-iba na yung ano, parang nag-continue pero iba na kasi sila. Hindi na sila si Jackie at si Ellie noon. Si Celine is no longer the feisty woman of the world, Actually, 'di ba? oo. Yeah. They own the spa. Nag-iba eh. Parang nag-iba yung characters. Mm-mm. So, yun. Correct. Tsaka di na siya lumalaban kay Corazon dyan, di ba? Nagpapaano na nga Mm. siya. Kasi nga may sakit na siya. Oo. Pero yun pala, Direk. Ang last question ko sa maging sino ka man actually, I'll just focus on two actors. Irma Adlawan and Chinchin Gutierrez. They were the Oh my breakout God. stars of these show. Of this show. I mean, Mm. kasi si Irma, you don't see her in such a role. Then si Oo. Chinchin naman napakahusay bilang Corazon. Oh my gosh, grabe. Well, those two ladies are amazing actors. As in talaga namang si Irma talagang pagtapak pa lang sa set, alam mo nang in character na siya. Same with Chin Chin. There was one scene I remember with Chin Chin. I think this was book 2 ba to? Yung may rally, yung nagagalit yung mga tao sa kanila. Book 2 yun ano? Yeah, I think, Oo, yung ano yung maghihirap na sila. yes. Oo, sa book 2 yun. So, meron kaming scene na nagrarally yung mga tao. Tapos, sabi niya, sabi ko, oh, ang scene na to, kasi lalabas siya, kakausapin niya yung mga tao, yung mga nagrarally. Na parang sasabihin niya na, meron kaming mga benefits for you, etc., etc., parang ganon. Sabi niya, Direk, how do you want me to talk to them? Anong approach? Sabi ko, basta when you approach them, yung kausap mo sa kanila, parang, aba, tinutulungan na nga kayo. Sabi niya, oh, very pompous. Sabi niya, pompous. Okay, pompous. So, sige. So, nagpe-prepare na standby, actor's cue, ganyan. So, nakita ko siya nandun sa isang gilid, gumaganon siya. Pompous, 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 I-imagine ko pompous. siya. So, gumaganyan siya mag-isa, pompous, pompous. So, sabi niya sa chin, ready? So, sabi niya, ready, pompous, pompous. Maganon siya, kinakausap niya yung sarili niya, nagpo-pompous-pompous siya doon. So yun, yung eksena, kayo, ang mga tinutulungan na nga namin kayo. Parang ganyan-ganyan siya. Ang galing niya doon sa scene na yun. But Mhm. always naman si Chin, talagang 110%. Kaya and to think, naalala ko pa when we were doing Maging Sino Ka Man, that was the time na sunog yung bahay niya. Yeah. And then she jumped from the second floor, buhat ang nanay niya. And then, because she lost everything, John Lloyd, pinahiram siya ng kotse. I'm not even sure kung binigay na nga yung kotse sa kanya completely. Pero naalala ko, because she had nothing, Lloydie lent her a car to use. Kasi nga, wala siyang sasakyan, nothing. Ganun Mhm. ka, Pero, ganun, yung the level of yung professionalism and passion, ibang klase. Si Irma, as in si Irma, di ba yung role niya doon is yung parang lang siyang si Celine na matanda. Ah. Na parang anak siya ng nanay niya, ganyan.
So parang lasenga, 'di ba? Na parang Oo. ano siya doon. So I think it was my first time to work with Irma nung time na yun sa project na yan. And I remember nga na parang it was a new role for her, parang ganon. Kasi nga hindi normal yung mga, normally ganyan yung mga roles niya. Yeah, oo. 'Di ba? So pero parang yung ano, she did it so well. As in nakakatuwa sila pag magka-eksena ni Anne. Alam mo na mabilis palagi yung mga batuhan nila kasi nga Yes. mahusay at saka feel nila yung characters nila eh. In fact, sinasabi ni Anne, up to now, isa sa favorite roles ever na na-play niya ay si Celine talaga. Because iba yung, kumbaga parang gray, it's unique. Yeah. It's unique yung character pero she had so much heart. Alam mo na ano, ang complex and very human. Yes. Anyway, going back to Chin, at saka yun, ganyan sila na para talagang intense talaga yung mga, ano nila, yung mga pag-prepare. Hindi Mm-mm. sila yung basta lang na babasa ng script. Okay, okay. Yung talagang the minute pagtutungtong sila dun sa ano, lalo nung yung part dun sa story na naghihirap na sila, si Chin Chin grabe dun, no? Yung parang yung, naalala ko meron siya, iba kasi si Chin mag-prepare eh. Hindi siya pumapasok sa, like personal ano. Merong things that she thinks of that's uniquely hers na kumbaga yun yung makaka-affect sa kanya. So parang minsan kakaiba na parang kailangan as a director, you're on your toes din na parang ano pwede ko sabihin sa kanya that will affect her. So that's why Mm. I establish like a relationship with my actors, or like I'm in the sense that I make time talking to them so that I know what buttons to push kapag or how I can help them. And parang oftentimes naman because of that the conversations that we have, ganyan, ano talaga, what's this, may nakukuha ka sa para makatulong sa kanila. Yeah. Nako, direct, napakaganda na mga kwento tungkol sa maging sino ka man. Ano pa lang yan one facet. Wala pang masyadong Jackie and Ellie, di Oo. ba? Nako, so sino kaya next na maiimbitahan po natin? Sila Sir Jay? Baka Ay, oo, pwede, naku. charot, di ba? Oo, sila G, marami ang kwento, I'm sure. Yeah. Nako, eto na direct. So that is maging sino ka man. Etong next, skip ko na yung magkaribal kasi mas Chloe and Kaloy to, di ba kayo? Oo, oo, oo. Yeah. Although, very interesting din ang love story nito. But I think, eto kasing next, eto na kasi, halos lahat ng love teams ng ABS-CBN of the new generation, hinawakan nyo ang pelikula at teleseries. Nung kinausap siya, sinabi sa kanya na ang magiging partner mo dito, si Hope. Apparently, crush niya pala si Hope. So sinabi niya, I don't normally work on Sundays, but I'm willing to work on Sundays just so I can do this project. Si Ken, hindi niya na-memorize yung lines. Kasi nga sobrang haba, tapos nun parang nagmamadali. So nagkakamali-mali siya dun sa lines. Nga, palubog na yung araw. So nagagalit na talaga ako. Kasi padilim na. Sabi ko, walang balikan to. Hindi to pwedeng, tomorrow na lang. Ito lang ang chance na kukunan ito. So I was so upset. Pagtapos nun, nakakatawa kasi si Hope, takot na dahil kasi nga, dahil nagagalit na ako. Naririnig ko sa lapel niya, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Nakakatawa kasi when we were doing it, syempre yung creative team, first time silang makakatrabaho. Syempre ako, ang tagal ko na silang kakilala, tagal ko na silang katrabaho. Syempre yung creative team, dahil sa kanila mindset is love team sila, romance, naglalagay sila ng mga kilig scenes. Tapos pag nababasa ng dalawa, sabi nila, bigay nyo na sa mas batang love team yan. Hindi na to pang sa amin. Graduate na kami sa mga ganyang kiligan. Ibang level na kami. And that is why, when we were doing Too Good, gusto nila na umaangat yung ibang plots na parang, yes,
alam naman natin may love story angle ito. But, meron tayong iba pang kwento, yung parang yung pag discover nung sino yung parang all the other elements.